Sa ating Panginoon, tayo po ay inaanyayahan ko po na sama-samang manalangin bilang pagtawag sa ating Panginoon, ano po. So, kung nasaan man po kayo, ano man po ang kinalalagyan nyo ngayon, inaanyayahan ko po na i-dedicate po natin itong oras na to bilang panalangin sa ating Panginoon. Ama, maraming salamat po sa oras at sa araw na to. Salamat po sa buhay na binigay niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa lakas na minsan pa ay iginawad niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa magdamag na lumipas. Salamat, aming Panginoon, dahil ikaw po ang nagbantay sa amin. Maging ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon, ay may chance pa kaming makausap sila. Binigyan niyo pa kami ng pagkakataon na makamusta sila. At salamat, Panginoon, sa mga bagay na nilikha ninyo na pwede naming i-enjoy habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito. Salamat sa aming tagapagligtas, sa aming Panginoong Jesus, na kung saan siya lamang ang gumawa ng kaparaanan upang kami po ay makatawag sa inyo, upang kami makalapit sa inyo, Panginoon. Salamat sa katwiran ng aming Panginoong Jesus na inilagay sa amin, na ibinigay sa amin, upang kami, Panginoon, ay malayang masabi namin sa inyo ang aming mga dalangin bilang isang simbahan, Panginoon, at ibigay sa inyong kamay at sa inyong paanan, Panginoon, ang dalangin ng bawat isa sa amin. Bilang isang simbahan, Panginoon, kami tinawag ninyo upang manalangin. Bilang isang simbahan, Panginoon, tinawag niyo po kami para mamuhay ng may kabanalan, Panginoon, sa mundong ito. Kaya sa oras at sa araw na ito, Panginoon, patuloy po kaming nagpapasiyasat sa aming mga puso, Panginoon. Yung aming inawit, ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti, Panginoon. At ang isang nakakalungkot na part, Panginoon, sa amin, kami po, hindi po kami mabuti. Meron po sa puso namin na hindi mabuti, kaya sa oras at sa araw na to, kami po ay patuloy na humihingi ng kapatawaran. Igawad niyo po ang inyong kapatawaran, ang inyong biyaya, ang paglilinis ninyo sa aming mga puso, Panginoon. Upang sa oras at sa araw na to, mayakap namin ang inyong mga pangako, mayakap namin ang mga katotohanan ng inyong katangian, Panginoon, sa aming pagdalangin. Lord, sa oras at sa araw na to, amin pong inilalapit sa inyo ang iglesia ninyo na ikaw nagpaumpisa dito sa UAE, ang Global Connection Dubai, Panginoon. Ilang buwan na lamang po at kami magsa-celebrate na ng ika-10 taon ng inyong iglesia dito. Pero Lord, aming patuloy na binabalikan ng mga nakaraan na kung paano ka naging tapat sa inyong iglesia, Panginoon. Nagpapalit ang manggagawa, nagpapalit ang mga miyembro, Panginoon, dumarating at umalis. Pero maraming salamat dahil ikaw ay nananatiling Diyos. Iisa ang Diyos at ikaw ay tapat, Panginoon, sa inyong iglesia. Salamat dahil all throughout the years, pinatunayan niyo po na kayo po ay tapat at kayo po ang kumikilos sa inyong iglesia, Panginoon. Kaya sa oras at sa araw na to, kami man bilang inyong mga anak ay humihingi ng tawad din, Panginoon. Kung minsan po ay hindi po namin nabibigyan ng galang, hindi po namin nare-respeto yung inyo pong ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa pagtubos ninyo sa inyong iglesia, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Kung meron po sa amin na hanggang ngayon ang mindset namin ay Zoom lang to, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord, hinihingi namin na ang totoong pagsamba ay nag-uumpisa sa aming mga puso. Kung paano ka nangusap simula Lunes hanggang kahapon, Panginoon, ito'y magre-reflect lamang sa aming pagsamba ngayong araw na to o sa tuwing araw ng linggo. Kaya Lord, nawa, patuloy niyo pong pakabanalin ang inyong iglesia, Panginoon. Patuloy niyo pong ituwid ang inyong iglesia sa pangunguna ng inyong mga lingkod, ang mga pastor, kasama ang leaders, kasama po ang mga miyembro, Panginoon. Lord, itaas niyo po ang commitment ng bawat isa. Itaas niyo po yung involvement ng bawat isa, Panginoon. Dahil lahat po kami ay merong regalo ang banal na espiritu na kung saan meron po kaming pagkatawag na kung saan pwede naming nasaan man kaming lugar, Panginoon, pwede ka naming ipakilala sa ibang tao. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa. Ang bawat pamilya na lagi ko pong idinadalangin sa inyo, Panginoon. Pagtibayan niyo po ang bawat pamilya.
ang mga tatay, ang mga asawang lalaki, ang mga asawang babae, maging ang mga anak, Panginoon. Pagtibayan niyo po kami. Lahat kami subject sa pagkabagsak, lahat kami subject, Panginoon, sa pagkasira. Kaya araw-araw, Panginoon, hinihingi ko po ang inyong biyaya sa bawat pamilya dito sa Global Connection Dubai, Panginoon. Ang aming mga responsibilidad sa aming mga asawa, ang aming mga responsibilidad sa aming mga anak, maging kaming mga anak ang responsibilidad namin sa aming mga magulang, Panginoon. Lord, amin din po nilalapit, Panginoon, yung aming mga partners, Panginoon, ng mga iglesia sa BCC Cebu, sa BCC Main, maging ang mga churches na aming mga pinanggalingan, Panginoon, ang mga pastor namin na kinabibilangan din sa bansang Pilipinas, amin po silang nilalapit sa inyo, Panginoon. Lord, nawa ipatuloy niyo pong pagkaisahin ang body of Christ sa Pilipinas, na kung saan ngayon yung nakakaranas ng matinding pagsubok. Ang daming nagbabantang gera, ang daming nagbabantang mga pagtaas ng bilihin. Aming nilalapit, Panginoon, ang bansang Pilipinas, maging ang mga iglesia sa bansang Pilipinas, Panginoon, na kung saan tinawag niyo ang mga iglesia na nasa Pilipinas na patuloy na magdala ng ilaw at asin sa mundong ito, Panginoon. Kaya Lord, sa panahon ng kaguluhan na meron ng bansang Pilipinas ngayon, paningningin niyo naman ang inyong pangalan sa inyong iglesia. Palakasin niyo po ang mga pastor na kung saan ay may pinagdadaanan din. Palakasin niyo po ang mga asawa ng pastor, maging ang bawat pamilya po ng mga pastor, Panginoon. Amin pong nilalapit sa inyo, Panginoon, kahabagan niyo din naman ang bansang Pilipinas, na ngayon po ay may mga bansa na gustong sakupin ang bansang Pilipinas, Panginoon, na kung saan ang gobyerno ay nagkakawatak-watak. Kahabagan niyo po ang bansang Pilipinas, aming Panginoon. Aming dinadalangin na patuloy pong malaganap nawa ang kaligtasan sa bansang Pilipinas upang sa ganon maunawaan po ng bawat isa, Panginoon, na kayo ang aming dakilang Panginoon, na kung saan ay nagmamahal sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Maraming salamat sa oras at sa araw na to. Amin din po nilalapit ang mga kapatiran na ngayon po ay nasa karamdaman, spiritual man, Panginoon. Lord, i-heal niyo po sila. Marahil ay pwede po naming sabihin, externally okay kami. Pero ang realidad, Panginoon, kayo po nakakakita ng aming mga puso. Kaya kung meron man po sa amin sa mga sandaling ito na nasa karamdaman ng spiritual, Lord, pagalingin niyo po ang inyong mga salita, ang inyong mga biyaya, ang inyong mga himala, Panginoon, ang patuloy po maranasan ng bawat isa sa amin. Kung meron man po dito nasa karamdaman din ng emotional, Panginoon, mentally, akin din po siyang pinagkakatiwala sa inyo. Isa sa mga pinangako niyo po sa amin sa pagbalik niyo dito o sa pagpunta niyo dito, aming Panginoon, kayo po ay prinsipe ng kapayapaan. Paranas niyo po sa amin yung kapayapaan na yun, Panginoon. Iparanas niyo po, Panginoon, yung peace of mind na kailangan po namin, na hindi po namin makikita sa mundong ito, hindi po namin makikita sa mga material na bagay. Lord, hayaan niyo po na ito'y maranasan namin sa inyo. Kagaya po ng panalangin sa Psalm 42, as the deer panted for the water, O my soul longeth after thee. Nawa, ito din po yung magiging dalangin namin, Panginoon, na kagaya ng isang usa, ikaw lang ang aming nanaisin, Panginoon. Kung meron man po ditong nasa karamdaman physically, kayo po ang aming Jehovah Rapha, Panginoon. Pagalingin niyo po. Kung meron man po dito nasa banig ng karamdaman, mga kamag-anak namin, mga kaibigan namin ho sa Pilipinas, amin ho silang tinataas sa inyong paanan. Iparanas niyo po ang kagalingan, Panginoon. Lord, kung meron man po ditong nakakaranas ng financially problem, Panginoon, salamat dahil sinabi niyo nga po dito sa aming inawit kanina, hindi ka nagkukulang, ikaw ay tapat sa aming mga dalangin, Panginoon, ikaw ay mabuti. Kaya, Panginoon, salamat dahil sa ganitong sitwasyon ay patuloy naming mararanasan at masasabing kayo talaga ang Diyos sa aming hindi nagkukulang, Panginoon. Maraming salamat.
aming Panginoon. Sa amin sa inyong iglesia, Panginoon. Hayaan niyo po na magtulungan ang body of Christ, magtulungan po kami upang kung sakaling ikaw man ay dumating na Panginoon, maiharap po namin sa inyo ang iglesia, blameless at nabubuhay sa kabanalan, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang bawat members sa pag-aaral ng inyong salita, Panginoon. Sa MTM na meron kami araw-araw, ang ministry ng banal na Espiritu na kung saan ang mangungusap sa amin, Panginoon. Tulungan niyo kami na maging consistent, na maging committed, Panginoon, at maging consecrated sa pag-aaral ng inyong salita. At sa mga desires ng aming mga puso, Panginoon, na hindi man namin mabanggit ngayon, kayo lamang po nakakabatid dito. Tugunin niyo po ito na naayon sa iyong kalooban. Tugunin niyo po ito na kung saan ay makakapagbigay sa inyo ng karangalan. Tugunin niyo po ito, Panginoon, na kung saan ikaw po ay naluluwalhati. Maraming salamat po. Maging sa pag-aaral namin ng inyong salita ngayong umagang ito. Salamat sa Psalm 46 na kung saan ay dinala niyo kami upang sama-sama po namin maging pagkain ngayon sa aming spiritual. At Lord, kagaya po ng panalangin ng aming Pastor Joel, sa aming pag-aaral ng salitang ito, Panginoon, ibaba niyo kami at ang tanging mataas ay ang aming Panginoong Hesus. Kaya Ama, maraming salamat po. Sa oras at sa araw na to, pinupuri ka po namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Welcome po sa gawain ng ating Panginoon. So, kung nasaan man po kayo ngayon, tayo ay nagsasama-sama dito sa platform ng Zoom upang tayo po ay mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Kung mapapansin niyo po ngayong week na to, na kung saan ay binuksan natin yung ating pag-aaral ng salita ng Panginoon dito sa Book of Psalm. Itong week na to talagang kung babasahin at kung nakasubaybay kayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon araw-araw, ay talagang masasabi natin napaka-emotional nitong Book of Psalm. In fact, sabi ng mga komentarista o ng mga nag-aaral itong Book of Psalm ay tear duct na kung saan kung paanong ang tao ay lumuluha, dito daw natin mapapag-aralan kasi pag binasa daw natin yung buong Psalm, makikita natin may panahon ng pagkakulangan, may panahon ng pagbabagsak, may panahon ng pagkawala. Mababasa daw po natin sa buong book ng Psalm kung bakit umiiyak ang mga tao o kung ano yung pwedeng maging dahilan ng pag-iyak ng isang tao. In fact, kagaya po na nabanggit ko po ngayon, itong MTM natin, itong nakalipas na linggong ito ay parang napaka-emotional. In fact, sa nung Wednesday, nung tayo po ay nag-MTM, mababasa natin yung isa sa mga tanong niya, sabi dito, araw-gabi tumataghoy, gabit araw tumatangis, naging tanging pagkain ko'y mga luha, pag-ibig. Hindi po yan verse 1 nagkamali lang po ako, pero Psalm 42 din po yan, hindi ko lang po na-edit. Ang tanong ng manunulat, nasaan ba ang Diyos? Hindi namin namamasid, parang hindi niya makita ang Diyos. Sa awit 43 verse 2, ang tanong naman niya, Diyos na aking sanggalang, bakit mo ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? So naging panalangin niyo na rin po ba yung mga ganitong mga salita? Sabi niya, ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking sanggalang, pero bakit mo ako iniwanan? Bakit ngayon ako'y nagdurusa sa pahirap ng aking kaaway? Sa awit 44 verse 4 naman po, ang sabi niya, gumising ka sana, Yahweh. Parang awake, sabi po niya sa English, sa paghimlay ay gumising ka, bumangon ka. Kailanman wag mo kaming itatakwil, So very personal, very intentional, and very emotional itong pagkakasulat dito sa ng manunulat Kung yung babasahin po natin from 42 hanggang kahapon na ating MTM, ay mababasa ho natin na parang wala namang sagot si Yahweh sa lahat ng mga daing niya. Pero dito po sa Psalm 46,
Ito po ang sagot ng ating Panginoon sa verse 10. Ang sabi po niya, "Be still and know that I am God." Imagine niyo po yung hinaing ng manunulat. Ang sabi po niya ay, "Nasaan na ang Panginoon? Bakit mo ako pinabayaan? Gumising ka na, Panginoon, at ako'y bigyang pansin." Ang sabi po ng ating Panginoon sa Psalm 46, ito po ang kanyang sagot, "Be still and know that I am God." Kaya ngayong umagang ito po ang ating pag-uusapan, ano po, na kung ano man ang ating sitwasyon ngayon, we need to be still and know God is still God. Kailangan po nating kilalanin, kailangan po nating manatili sa ating Panginoon dahil ang Diyos natin ay nananatiling Diyos. Ano po? Gusto ko pong ipakilala sa inyo si Robert Robinson, ano po. Siya po ay isang lumaki sa isang Kristiyanong pamilya, pero hindi po naging maganda ang kanyang buhay. Lumaki rin po siyang na may mga kulang din po na kung saan ay hindi naman po kayamanan ang kanyang family, na kung saan ay hinanap niya yung kanyang sarili sa kanyang mga kaibigan, ano po. Kaya itong si Robert Robinson ay lumaki po na ang daming niya naging issue. In fact, napapasama siya sa fraternity, sa mga kaguluhan, ano po. Bagamat siya'y Kristiyanong pamilya, alam naman po natin, dahil hindi niya mahanap yung kanyang sarili, bagamat Kristiyano ang kanyang pamilya, siya po'y lumaking makamundo, ano po. Naririnig niya ang gospel, naririnig niya ang patungkol sa Panginoong Hesus, kaya lang lumaki pa rin po siya na kung saan ay malayo sa ating Panginoon. One time po nung siya'y umattend sa isang yung gang, yung kanilang fraternity, kung puwede pong sabihin, ano po, ay yung kanilang gang ay ang plano nila ay magwala sa isang church, ano po, na kung saan ay ang speaker si George Whitefield. Ang plano nila ay guluhin yung pagsimba, yung pagsamba ng isang church. Kaya pumasok sila sa isang church at habang sila'y nakaupo dun at nagpaplanong guguluhin yung isang simbahan, yung simbahan na yon, ay bigla naman pong narinig nila yung gospel, ano po. And sa araw na yon ay nakilala po nila ang Panginoon. Sinuko nila ang kanilang buhay. At itong si Robert Robinson ay sumulat po ng isang kanta. Hymnals po, hindi ko po alam kung alam niyo tong kantang itong Come Thou Fount of Every Blessing, ano po. Kinakanta po yan sa mga Bible school, sa mga ilang churches din po, ano po. Come Thou Fount of Every Blessing. Na kung saan sabi po niya, Come Thou Fount of Every Blessing, tune my heart to sing Thy grace. Sabi niya, itono mo ang aking puso para kantahin ang inyong biyaya. Streams of mercy, never ceasing, calls for songs of loudest praise. Teach me some melodious measure, sung by flaming tongues above. Oh, the vast, the boundless treasure of my Lord's unchanging love. Ang sabi pa po sa pangalawang lyrics, ano po, here I raise my Ebenezer. Hither by thy help I come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Sinulat po ito ni Robert Robinson. At nung sinulat niya ito, hindi ho doon natatapos ang kwento. Dumating po yung time na kung saan kahit na isulat niya itong kantang ito, siya po ay parang nagrebelde pa rin sa Panginoon. Imagine niyo po, nasulat na tong kantang to, tapos siya ay nagrebelde pa rin sa Panginoon, lumayo pa rin sa Panginoon, ano po. At one time, nung nakaupo siya sa isang park, merong isang bata, binuksan niya yung isang libro. At habang binuksan ng bata itong librong ito, nakita ng bata itong kantang itong Calm Down Font at unti-unti niyang kinakanta. Nagulat si Robert Robinson dahil yung kanyang sinulat pala ay nakakapag-minister sa ibang tao. Alam niyo po, with that, sa conversation na yon, nung nakita niya na kinakanta ng isang bata na hindi niya kilala yung kanta niya, alam niyo po, umiyak si Robert Robinson. At bumalik siya muli sa Panginoon at alam niyo po dinagdagan niya itong mga lyrics na to na kanya sinulat. Sabi niya po dito, "Oh to grace, how a great adapter daily I'm constrained to be. Let thy grace, Lord, like a fetter, bind my wandering heart today." Tingnan niyo po yung idinagdag niya dun sa kanta.
Prone to wonder, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Na para bang sinasabi niyang, ang bilis niyang makalimot sa Panginoon. Ang bilis niyang makalimot sa Diyos na kanyang minamahal. Ang bilis niyang makalimot sa Diyos na nagpapala sa kanya. Ang bilis niyang kalimutan yung Diyos na nagbibigay sa kanya ng biyaya. Ang bilis niyang talikuran ang Diyos na kung saan na nagbigay sa kanyang buhay. Hindi ko po alam sa mga sandaling ito kung sa mga problemang pinagdadaanan natin, we are prone to wonder na kung saan ang bilis natin kalimutan yung Diyos na mahal natin, yung Diyos na sinasabi nating mabuti, yung Diyos na sinasabi nating tapat, yung Diyos na sinasabi nating puno ng biyaya. Hindi ko po alam kung meron po sa mga sandaling ito o sa atin lahat na pwedeng gayahin yung sinabi ni Robert Robinson, I am prone to wonder, Lord, ang bilis kitang kalimutan. Ang bilis kitang saktan. Mahal kita, pero hindi ikaw ang priority ko. Mahal kita, pero hindi ikaw yung aking ang bilis kitang kalimutan. Kaya po sa mga sandaling ito, mga kapatid ko sa Panginoon, ang magandang katanungan na ating pag-uusapan, sino ba yung Panginoon sa panahon ng mga problema natin sa buhay? At ano ang dapat nating gawin? Kaya sa mga outline po na ating pag-uusapan, nandito na rin po yung ating applied obedience. Ano po? Na kung saan pinapahintulutan ng Panginoon ang problema, pinapahintulutan ng Panginoon ang pagluha, ang pagsubok upang makilala siya. Ito yung pag-uusapan natin, be still and know that God is still God. At ano ang ating dapat gawin? Tatlong bagay po. Una, God is our stronghold. Ang Diyos ang ating kanlungan. Ito yung isa sa mga devotion natin kanina bago po tayo mag-umpisa. Ang Diyos ang ating kanlungan. We need to run to the Father. Ang Diyos yung ating takbuhan, kaya kailangan natin lumapit sa ating Panginoon. Maraming mensahe na po tayong nagawa o napag-aralan na kung saan lagi po namin itinuturo sa bawat isa sa atin. Sa Diyos po tayo tumakbo. Sa Diyos tayo magsumbong. Sa Diyos tayo lumapit. Ano man yung problema, sa Diyos po tayo tumakbo. Ano po? Sabi po ng verse 1, ang sabi, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at hanggang saklolo at handang saklolo kung may kaguluhan. Ano po? Meron po bang kaguluhan sa mga sandaling ito na gumugulo sa inyo? Meron po bang mga kabigatan? Ang sabi po ng verse 1, sa Diyos tayo. Ang Diyos ang ating lakas. Ang Diyos ang ating kanlungan. Takbo tayo sa ating Panginoon. Lapit tayo sa ating Panginoon. Lapit tayo sa ating Ama. Ang Diyos, ang ating lakas at kanlungan. At handang saklolo kung may kaguluhan. Ano po. Alam niyo po, sa Old Testament po, 21 times po sa Hebrew words nabanggit yung salitang trouble. Ano po. 21 times po. Mababasa natin yan. Pero dito po sa Psalm 46, ang tinutukoy po dito na trouble ay parang in Psalm 46, trouble means to be in a tight place. Ano po? Parang naandun ka sa isang sitwasyon na kung saan wala kang magawa. Na kung saan parang ikaw ay nakakulong, nandun ka sa isang sitwasyon na parang ikaw ay walang magawa. Ano po? Parang sikip na lugar. Parang ikaw ay zero, nasa zero, ano po, walang pwedeng gawin, ano po. At ito yung paalala sa atin ng ating Panginoon, ano po. Ang ganda po ng pagkakasabi sa English, God is our refuge and strength, a very present help in trouble, ano po. Kaya nga yung salitang stronghold, napakahalaga po. God is our refuge and strength. Sabi po dito, the Hebrew word for refuge is literally translate a place to which we flee. Na kung saan talagang noong unang panahon, napakahalaga po sa kanila ng mga gusali, ng mga building. Kung saan kapag sila ay nandun sa isang lugar, talagang safe po sila. Hindi sila pwedeng guluhin ng kaaway, hindi sila pwedeng girahin kasi nandun po sila. At yung mga refuge noong unang panahon, yung mga building po, ay talagang pagkakatibay naman po talaga. Ano po? Kaya nga nung sinabi ng Panginoong Jesus, God, ng Psalm 46, ano po, na God is our refuge. Parang sinasabi po niya sa ating lahat, takbo tayo sa Panginoon kasi walang pinaka-safe na lugar kundi sa ating Panginoon. Walang pinaka-secure na lugar kundi sa ating Panginoon. Ano po? Alam niyo po, ang ganda din ng pagkakasabi sa Psalm 23.
Sabi dito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang, pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Ano po? Tingnan niyo po ang verse 4. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Bakit daw po? Dahil ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sanggalang. Ano po? Parang yung alam naman po natin ito, yung rod and staff ng isang pastol ay ginagamit para pangsaway sa mga mababangis na hayop upang yung mga pastol ay upang yung mga tupa, ay hindi makain ng mga mababangis na hayop o hindi makuha. Ano po? Alam niyo po, napakaganda po ng the shepherd's staff and rod are good. Maganda po yan. But the sheep must still choose to stay near the shepherd para mas safe po sila. Why? Dahil kapag mas malapit po sila sa Panginoon, mas safe po sila. Ano po? Mas safe po sila. That's why we need to draw near to our shepherd. Kaya kailangan po nating mas lalong lumapit sa ating pastol, sa ating Panginoong Hesus. Kasi alam po natin na tayo iniingatan ng ating Panginoon. Ano po? Alam niyo po, sabi sa Santiago 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Ang ganda pong prinsipyo ng pananalangin. Ano po? Ang paanyaya muli ng salita ng ating Panginoon. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Ano po? Pabago-bago ang isip. Sabi po ng Santiago 4 verse 8, magpalinis po tayo sa ating Panginoon. Magpasiyasat po tayo sa ating Panginoon. Kaya itong week na to, from Monday to Wednesday, ni-encourage ko po ang bawat isa sa atin na maki-join po kayo sa ating church fasting and prayer. Ano po? Bagamat may ilan po sa atin na talagang nagfa-fasting na, ano po, talagang hindi na nagkakanin, yung iba sa loob ng isang araw hindi talaga nagkakanin, ano. Pero ngayon pong Monday to Wednesday ay yung ating pagpa-fasting, isasamahan natin ng pananalangin, ano po. Napakahalaga po yan. Lagi po namin sinasabing mga pastor, na Pastor Joel, na ini-expect ng Diyos. Ang isa sa mga ini-expect ng Diyos sa kanyang simbahan ay mag-ayuno. Ano po? Mag-ayuno. At mamaya po i-announce po natin kung paano magiging proseso ng ating fasting and prayer. But again, napakahalaga po na. Sabi nga dito, fasting and prayer and fasting are powerful tools that allow us to deepen our relationship with God, seeking His face with sincerity and humility. Ano? Yan ay time ng pagpapakumbaba, time ng paglapit sa Panginoon, pagpapasiyasat, at time na kung saan pwede nating makinig ang ating Panginoon. Why? Because God is our stronghold. Siya po ang ating kanlungan, mga kapatid. At ang pwede nating gawin, lapit po tayo sa Kanya. Takbo tayo sa ating Panginoon. Takbo tayo sa Diyos na nagmamahal sa atin. Takbo tayo sa Diyos na mabuti sa atin. Takbo tayo sa Diyos na puno ng biyaya. Takbo tayo sa ating Panginoon. God is our stronghold. Pangalawa, para tayo hindi maging prone to wander, iwanan ng ating Panginoong Hesus, para hindi natin kaagad-agad pag may pagsubok, lalayo kagad tayo sa Panginoon. Pangalawa na kailangan natin gawin, we need to refuse to faint. Why? Because God is our strength. Ang Diyos po ang ating kalakasan. Siya yung source ng ating lakas. Ano po? Kaya nga, refuse to faint. Ano po? May pagsubok, may problema, may mga kabiguan, may mga discouragement, maraming mga disappointment. Pero God is our strength. Ano po? Siya yung ating lakas. Siya yung source ng ating lakas. Ano po? Tingnan niyo po ang verse 2. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit nasa dagat ang bundok matangay. So, sabi ng verse 3 din po, kahit na mangalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. So parang sinasabi po ng manunulat yung pinaka-worst na pwedeng mangyari sa mundo. Ano po? Sabi di dapat matakot, mundo'y mayanig man. Kahit na sa dagat ang bundok ay matangay, kahit na mangalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig at magimbal. Ano po? Parang ito yung pwedeng maging worst na mangyari sa mundo. Tingnan niyo po ang sinasabi sa verse 4.
sa verses 2 and 3, parang puro kaguluhan ang pinapakita dito. Magagalit yung karagatan, yung bundok ay mayayanig, verses 43, verse 3 and 4. Pero tingnan niyo po ang verse 4. Ang sabi ng verse 4 ay ganito. Pero may ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ano po? Ang ganda po ng pagkakasabi. Merong ilog na kung saan nagdudulot ng galak para sa mga hinirang ng Diyos, para sa kanyang bayan. Ano po? Kung ating titingnan po itong ilog na tinutukoy dito, kahapon no, kagabi, nanonood kami ng mga historical setting, kasama ko ang Ninong Onat, sina Jomay, si Ate Asel, ano po, pinapanood namin, Kuya Jimbo, pinapanood namin kung saan yung mga sa bansang Israel, ano po, ngayon, kung ano ba yung itsura. Alam niyo po, isa sa mga, nung panahon po ni Hezekiah, ano po, merong isang tunnel, ano po, na kung saan ginawa po nila upang kung sakali mang pumalibot ang mga kaaway ng bansang Israel sa kanila, ay hindi po sila pagkukulangin, ano po, hindi kasi ang tubig po nung unang panahon, alam naman po natin, necessary talaga sa kanila 'yon. Yan. Dito po makikita po natin, wala po akong ibang makitang larawan, ano po. Pero dito makikita natin yung parang ginawa nilang tunnel na kung saan doon dumadaloy ang tubig, ano po. Parang ito po yung sa larawang ito yung kinukuhanan po ng tubig, ano po. Para yung mga taong nandoon sa loob ng compound ay hindi po sila mauubusan ng tubig, ano po. Napapalibutan sila, aantayin silang lumabas para atakihin sila. Pero iba ang mangyayari, meron silang pinagkukunan kaya hindi sila lalabas, ano. Yung naghihintay sa kanilang mga kalaban sa labas ay mauumay, maiinip na lang sa paghihintay sa kanila. At sila na lang ang kusang aalis, ano po. Parang ito yung sekreto nila. Parang ito yung nagiging source nila para manatili doon, ano po. Ito yung Hezekiah Tunnel, o sa ibang translation, Siloam's Tunnel, ano po. At ito yung sinasabi ng Psalm 46, ito yung sikreto na kahit man paligiran sila ng problema, na kahit paligiran sila ng pagsubok, meron silang source ng strength. At ito yung tunnel na to. Alam niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, magandang larawan po yan sa ating lahat. Paligiran man tayo ng pagsubok, paligiran man tayo ng problema, palibutan man tayo ng iba't ibang karamdaman sa ating paligid, palibutan man tayo ng mga kabiguan sa ating paligid, meron tayong isang sekreto. Ang Diyos ang ating kalakasan. Siya sa atin nagpapalakas. Sabi nga po ng ating MTM ng mga nakalipas na araw, sumagot si Jesus sa John 4 verse 13. Sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Pero verse 14, ang sabi niya, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay ano daw po? Ay hindi na muling mauuhaw kailanman, kailanman. Napakahalaga po na maunawaan natin, na yung ating lakas ay galing sa ating Panginoon. God is our refuge and strength. Ang ibig sabihin po nun, pag pinag-usapan, God is our refuge. He hides us. Nasa kalinga po tayo ng ating Panginoon. He hides us. Umuuna sa atin ang ating Panginoon. He hides us. And God is our strength. Ang ibig sabihin naman po ay He helps us. Hindi lang tayo iniingatan ng ating Panginoon, kundi dahil siya ang ating kalakasan, siya din yung tumutulong sa atin. Siya din yung sa atin ay nagpapalakas, sa mga panalangin ni Apostol Pablo, nung siya nakakaranas ng problema. Sa ikalawang Korinto 12:8. Sabi niya, tatlong beses kong dinalangin sa Panginoon na alisin itong turn of the flesh, na kung saan ay bigat na si Apostol Pablo, na kung saan ay hirapan na siya, na kung saan ay ini-express na niya yung kanyang kalagayan, At sabi niya, 3 beses ko nang idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Verse 9, ang sabi po, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo,
sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Ang gandang panalangin po, ano po, ang ganda ng my grace is sufficient. Ang biyaya ng Panginoon ay sapat na. At ang sabi pa nga po sa verse 10, alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan. Bakit daw po? Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Kapag tayo may problema, doon tayo nagiging malakas. Kapag may kabiguan, doon tayo nagiging malakas. Bakit po? Dahil ang Diyos, ang source ng ating lakas. Ano po? Pwede po bang basahin natin itong verse na to ng sabay-sabay? Ano po? Pwede po ba kayong mag-unmute? Basahin po natin to. I-declare po natin ito ngayong umagang ito. Basahin po natin yung verse 10. Sige po, pwede po ba kayong mag-unmute? Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go! Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan. Kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Amen. Amen. Tandaan po natin ito mga kapatid ko sa Panginoon. Sa tuwing tayo may pagsubok, doon pinaparanas ng Panginoon ang kanyang biyaya. Sa tuwing tayo may karamdaman, doon pinaparanas ng Diyos ang kanyang kagalingan. Sa tuwing meron tayong mga kakulangan, doon niya pinupuno ang ating mga pangangailangan. Sapagkat tuwing kailan tayo mahina, doon tayo nagiging malakas. Why? Because God is our strength. Ang Diyos ang ating kalakasan. Paligiran man tayo ng problema, paligiran man tayo ng pagsubok, mga karamdaman, ang Diyos ang ating kalakasan. Mga kapatid, refuse to faint. Wag ho nating pagdudahan ang ating Panginoon. Kagaya ng awit ni Robert Robinson, prone to wander, prone to leave the God I love. Wag ho nating talikuran ang ating pananampalataya. Wag ho nating talikuran ang ating Panginoon. Siya po ang ating kalakasan. God is our stronghold. God is our strength. And pangatlo po, God is our support. Ang Diyos ang sa atin ay nakaalalay, sa atin ay nagmamahal. God is our support. We need to rest. We need to rest in faith. Ano po? Kailangan tayong manatili sa ating pananampalataya. Kailangan nating pagkatiwalaan ang ating Panginoon. Lagi naman po naming sinasabi, behind the scene, may ginagawa ang ating Panginoon. Hindi man natin ito makita ngayon, ito man ay parang kagaya ng mga previous nating MTM, ang tanong natin ngayon, nasaan ang Panginoon? Marahil ang tinitingnan natin ay bakit tayo pinabayaan ng Panginoon? Pero alam niyo po, behind the scene, may ginagawa ang ating Panginoon. At hindi pa po tapos ang Panginoon sa atin, sa ating family, maging sa kanyang iglesia. Sabi ng verse 10, sinasabi niya, hihinto ang labanan. Ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan, pinakadakila. And sabi sa English Standard Version, be still and know that I am God. Alam niyo po, marahil ito po ang tugon ng Panginoon sa ating mga katanungan. Be still and know that I am God. Marahil ito yung sinasabi niya sa ating mga agam-agam. Anak, be still and know that I am God. Lord, bakit kaya hanggang ngayon di kami dumadami? Be still and know that I am God. Lord, bakit kaya hanggang ngayon yung mahal ko sa buhay ay sa halip na kumilala sa iyo parang pasama pa ng pasama. Dinadalangin na marami naman kaming nananalangin. Be still and know that I am God. Bakit hanggang ngayon? Ako, wala akong trabaho hanggang ngayon. Ilang buwan na. Ang sagot po ng Panginoon, be still and know that I am God. Marahil yung iba po sa atin ay may mga katanungan sa mga trabaho, di po ba? Be still and know that I am God. Kailangan nating manatili at kilalanin natin ang ating Panginoon. Kung sinabi po niyang be still, ang ibig sabihin po dito is to lose hold and let down, cease. It means to take your hands off and let God
be God. Hayaan po natin, nung sinabi pong be still, hayaan po natin na ang ating Diyos ay maging Diyos sa ating buhay. Ano po? Wag po nating agawin yung pagiging Diyos niya. Bilang tao po kasi, di po ba, parang madalas sa atin, ang lagi na nating sinasabi, ako na ang bahala dyan, madali lang yan. Yung problema na yan, kaya ko yan. Minsan, kinakalimutan ho natin siya. Ano po? We need to be still. Ibig sabihin no is to lose hold, let down, and cease. It means to take your hands off and let God be God. Siguro pwede ho nating silipin sa mga kwento ay ang ating Panginoong Hesus na kung saan ay ito din po yung kanyang sinabi. Ano po, tandaan niyo po ba nung ang mga disipulo ay tatawid sa Sea of Galilee na kung saan ay nakaranas sila ng bagyo, nakaranas sila ng malakas na hampas ng hangin, malakas na alon, at sinasabi nila, Lord, ano ka ba, natutulog ka ba? Natutulog ka lang, wala kang ginagawa, mamamatay na tayo, naghihirap na tayo. Wala ka bang pakialam sa amin? Alam natin yung kwento. Gumising ang ating Panginoong Hesus. At anong pong sinabi niya? Sa Mark 4:39, and be quiet and be still. Be still. Alam niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, ako po'y naniniwala na ang Diyos na nagpapakalma ng lahat ng bagyo, ang Diyos na nagpapakalma ng lahat ng unos, ang Diyos na nagpapakalma ng malalakas na lindol, ay siya din po yung Diyos na nagpapakalma ng ating puso, ng ating sitwasyon. Kaya nga we need to be still, We need to be still. Sabi ng verse 11, last verse ng Psalm 46, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan. Sovereign God. Imagine nyo po, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan. Lahat ng bagay kaya niya. Lahat ng sitwasyon kaya niya. Lahat ng pwedeng mangyari kaya niya. Dahil siya po ay makapangyarihan. Walang imposible sa ating Panginoon. And we need to be still, mga kapatid. We need to be still. And know. Ibig sabihin po is to acknowledge and be aware. Understand that God is not your enemy but on your side. At kailangan nun nating kilalanin ang ating Panginoon. Kilalanin ang kanyang katangian, kilalanin ang kanyang mga attributes sa atin at unawain po natin mga kapatid na hindi po natin kalaban ang ating Panginoon. Marahil may mga sitwasyon na hindi po pabor sa atin. Marahil may mga sitwasyon na hindi po hindi natin nasa in denial tayo, Pero kailangan po nating unawain mga kapatid na ang Diyos po natin ay kakampi po natin. At kailangan natin siyang kilalanin ba? Alam niyo po, yan din po ang isang panalangin ng isang tao na kung saan ay siya po ay dating mamamatay tao. Siya po ay mataas ang pinag-aralan, kaaway niya yung mga Kristiyano. Pero nung sa Acts 9, nakilala niya ang Panginoon, kinahabagan siya ng Panginoon, naranasan niya ang Panginoon. Kaya yung kanyang naging dalangin sa Philippians 3, sabi niya, but whatever gain I had, mataas ang kanyang posisyon, mataas ang kanyang pinag-aralan, ang kanyang family background ay kinikilala. Alam natin pong lahat yan, si Apostol Pablo. Pero sinabi niya po yan, lahat yan, but whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Alam niyo po yung yung Greek word ng loss ay parang ang ibig sabihin po niyan ay garbage. Parang sinasabi ni Paul na maganda yan pero walang kahulugan sa akin yan. Ang sabi po niya, indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Nung sinulat po to ni Apostol Pablo, nasa kulungan din po siya na kung saan para siyang nasa trouble yung pinag-uusapan po natin tight place. At yung kulungan ng unang panahon, hindi po yan naka-aircon. Yung kulungan ng unang panahon, hindi po yan maraming ilaw. Nakatanikala po si Apostol Pablo, madilim. Pero alam natin nakulong siya hindi dahil sa krimen, nakulong siya dahil sa kanyang pagsunod sa ating Panginoong Hesus sa pagpapahayag.
Pero anong sinabi niya sa kabila na nandun siya sa kanyang sitwasyon na yun? In order that I may gain Christ. Mga kapatid ko sa Panginoon, ano man ang ating sitwasyon ngayon, ay isang opportunity yan upang lalo nating makilala ang ating Panginoon. Sa panahon ng kawalan, kilalanin natin ang ating Panginoon. Sa panahon ng kabiguan, kilalanin natin ang ating Panginoon. Sa panahon ng karamdaman, mas lalo nating kilalanin ang Panginoon. Sa panahon ng pagkabigo, mas kilalanin natin ang ating Panginoon. At sa panahon ng katagumpayan, kilalanin natin ang ating Panginoon. Sa panahon ng sa panahon ng hindi natin maunawaan ang mga nangyayari. Ito po yung panahon upang mas lalo nating makilala ang ating Panginoon. Ano man ang ating sitwasyon, lubusan nawa nating makilala ang ating Panginoon. That we need to be still and know that God is still God. Still God. Gusto kong balikan yung sulat ni Robert Robinson, yung kanta sa huling bahagi ng kanyang kanta. Ang sabi po niya, prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. At sabi niya po sa pinakahuling bahagi, Lord, kunin mo ang aking puso. Kunin mo ang aking buhay. Kunin mo ang aking commitment. Silyuhan mo ito, Panginoon. Oh, take and seal it for thy courts above. Courts above. Alam niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, dito sa ating pinag-uusapan, we need to be still and know God is still God. Ay simpleng mensahe, simpleng paalala, simpleng pagbubulay-bulay. Pero anuman po ang ating sitwasyon mga kapatid, huwag ho tayo lumayo sa Panginoon. We need to be still and know God is still God. Pakinggan po natin itong kantang ito. Pakinggan ho natin habang tayo nagre-reflect sa salita ng Panginoon. Na kung saan itong kantang ito ay, ito yung sulat ni Robert Robinson. Ano po? At habang nagpe-play po itong kantang ito, hindi ko po alam kung familiar ko sa hymnal na to. Pero habang nagpe-play po itong kantang ito, nawa ito po yung maging panalangin natin. What's up? Hi, Jira. We brought you here today to let you know that we made the Habang nagpe-play po itong kantang ito, maging panalangin nun ng ating puso. Sing thy grace, streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace, streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some
sa ating pong patuloy na pagsamba sa ating Panginoon. Ini-encourage ko po ang bawat isa sa atin habang nagpe-play pa rin po itong music. Kung sino po yung katabi nyo sa Zoom, pwede nyo po bang ipag-pray ngayon? Na sana hindi niya kalimutan ang Panginoon. Na nawa magpatuloy siya. Nawa magpatuloy siya. Sige po. Sino man po ang katabi natin sa Zoom, mag-declare po tayo ng panalangin. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of God's redeeming love. Declare po tayo ng blessing sa katabi natin sa Zoom. Here I find my greatest treasure. Hither by thy help I've come, and I hope Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat po sa inyong mga salita. Napakasimple. Alam po namin, halos itong pinag-usapan namin. Pero ang realidad, Panginoon, ang bilis po namin, ang bilis ka po namin kalimutan. Ang bilis ka namin saktan. Ang bilis ka ho namin ipagpalit. And all of us, Panginoon, we are prone to wander and leave the Lord we love. And with that, Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran. Kung kami natatabunan ng iba't ibang problema, pagsubok, ng kasalanan, Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon. At aking dalangin, Panginoon, sa bawat kapatiran na nandito sa mga sandaling ito, na nakikinig ho, na nakakaabot o naaabot ng aking tinig. Bigyan niyo po kami ng puso, Panginoon, na lalo kang kilalanin. Na anuman po ang aming mga kabigatan at isipin, mas lalo ka naming makilala. oh, to grace, how At great kagaya po ng inaawit namin ngayon, daily silyuhan niyo po mula dyan sa langit, Panginoon, ang aming mga commitment na to. goodness like a fed Lord, naisin nawa namin, my wandering higit pa sa mundong ito, ay ikaw, Panginoon, aming Panginoon, aming tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon. At sa umagang ito, dinedeklara po namin, Panginoon, mula po sa akin na inyong lingkod, hanggang sa lahat po ng members ng GC Dubai at family, that we will be still and know that you alone, heals my our God, our God. take and In Christ's name we pray. Amen. see